Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo tawagan na po sa ating mensahe po sa mga pakito. Ang ating mensahe po ay may kaugnayan po sa isang maling kaparaanan na ginagawa ng karamihang mga denominasyon. Ano po? Ano po yun? Tungkol po sa mga babaeng maaral at mga pastora. Noong ako'y binata, kasama ko si Brother Gabit noon, pumunta kami sa ilalim ng Abangan Bridge. Nakita namin yung Foursquare Church doon. At yung kanilang mga karal, yung babae. So nagkaroon kami ng pag-uusap doon sa babae. Kasi si pastora daw ng denominasyon na yun. Ang sabi niya sa amin, paano kanya kung walang lalaking marunong? Babae lang yung marunong kanya. So, makikita natin doon sa pag-aaral namin sa kanya, hindi siya nagbibigay ng mga katunayan sa Biblia. Ang kanyang binibigay ay rason ng tao. Paano kanya kung walang marunong na lalaki? Babae lang ang marunong, kaya hindi mo siya pwede magturo sa mga kalalakihan, kanya, yung sabi niya. So, in other words, may mga churches na meron sila mga babaeng makaral at babaeng mga pastor na tinatawag. Marami yan. Although may mga denominations, katulad ng mga Baptist, walang ganon. Kaya sa Methodist, yung iba mga karamihan denominasyon, meron sila. Meron sila mga babaeng, mga mangaral at mga tagapagturo. Kaya yun ang ating pag-aaralan. Hindi tayo interesado sa katarungan o pagmamapit ng tao. Interesado tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Pwede ba alam mga babae ay maging mga mangaral o mga pastor? Yun ang ating gustong tignan mula sa banal na kasulatan. Dito po sa 1 Timothy chapter 2. Let a woman learn in silence with all submission. Yung binasa ni Brother Joshua. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Dito makikita natin talatang ito, sinasabi ni Pablo na yung mga kababaihan, mga Kristiyano, ay matuto na sila tumahimik kanya. Silence. Incidentally, salitang silence, hindi ibig sabihin, hindi ka nagsasalita. Kasi kung ang ibig sabihin ito ay hindi nagsasalita, hindi na pwedeng umawit yung mga kababaihan, hindi na sila pwede mag-amin pag may nananalangin. Hindi na ibig sabihin. Ito yung kaya sa salitang Grego, na ibig sabihin ay quietness. Ibig sabihin, wala ka doon sa pangunahin. Tahimik mo ginagawa yung katungkulan bilang isang Kristiyano. Ito yung opposite ng isang maaral o isang pastor na nasa kalagayan ng pangunguna o leadership or authority. Yung babae, hindi siya gano'n. Siya po ay tahimik na ginagawa ang kanyang gawain. Wala siya sa katungkulan ng pangunguna sa loob ng kongregasyon. Yun ang ibig sabihin ng salitang silence. Hindi ibig sabihin, hindi ka magsasalita. So, silence. Dito tayo mag-concentrate. Sabi ni Pablo, I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Actually, dalawa lang ibig sabihin ng silence ay sa talatang ito. Hindi siya pwede magturo sa isang lalaki in a authoritative way. O kaya, hindi siya pwede magkaroon ng kapamahalaan sa isang lalaki kanya. Ito yung pinag-uusapan sa larangan ng iglesia. In other words, ang mga kalalakihan ang mayroong pamamahala sa loob ng kongregasyon. Wala pa tayo mga elders, hindi magkababaihan. Hindi rin pwedeng tumayo rito isang kababaihan magturo sa lahat. Kasabi mga lalaki. Eh kung babae lang at tinuturuan, pwede. Kaya mayroon tinatawag na Women's Bible class sa mga malalaking kongregasyon. Dahil pwede na magturo ng babae sa kapwa-babae. Pero ang sinasabi ni Pablo, hindi siya pwede magturo sa isang lalaki. At hindi siya pwede magkaroon ng authority sa isang lalaki kanya. So in other words, yung salitang silence, hindi ibig sabihin, hindi ka nagsasalita. Hindi, wala ka lang sa posisyon na kayo magturo sa mga kalalakihan o kaya magkaroon ka ng authority sa mga kalalakihan, ganyan. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, dito natin makikita ang
sitwasyon ng mga kababaihan. Sabi ng ibang mga denominasyon, meron rin kami nakausap na meron pa kami rin sa program, Iglesia ng Diyos, sa kataas-taasan, yun ang denominasyon na yun. Ang sabi nila, yung talata yung kanya, ay nagpapakilala, yung 1 Timothy chapter 2, ay nagpapakilala sa relasyon sa pagitan ng lalaki at ang asawa niya kanya. So, hindi sa pagitan ng lalaki at mga babae sa loob ng kongregasyon. Yun ang kailang sinasabi sa amin. Pero, tingnan po natin. Doon sa talata binanggit, walang binabanggit tungkol sa lalaki at asawa niya. Yung binabanggit ito, lalaki at babae. Walang sinasabing lalaki at kanyang asawa. Kapag ang paksa na pinag-uusapan ay sa relasyon ng mag-asawa, binabanggit sa Biblia. Binabanggit yung asawa lalaki o sa babae. Pero sa 1 Timothy, hindi. Ang binabanggit ito, lalaki at babae in general. Tingnan nyo sa Efeso, chapter 5, verse 23. Ano salita ginamit? Kasama babae, ganyan, hindi ba? So, kung pinag-uusapan ay ang relasyon ng mag-asawa, binabanggit yun. Kasama babae o kasama lalaki, ganyan. Binasa natin kanina, walang binabanggit na gano'n. Lalaki lang at babae. Tingnan po na sa Efeso, chapter 5, verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki, di ba? Ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, ganyan. Gaya ng Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. So pag pinag-uusapan na yung relasyon ng mag-asawa, specifically sinasabi yun. Asawang lalaki, asawang babae, ganyan. Pero din po sa 1 Peter, chapter 3, verse 1. Gaya din naman kayo mga asawang babae, ganyan. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit ang ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita, upang kahit na walang salita sa pamagitan ng galing ng kanilang asawa babae. Mga asawa po natin ay kung tayo may Kristiyano babae at ang asawa natin ay hindi Kristiyano, kailangan pa rin sumunod sa kanya. Sa mga bagay na hindi taliwa sa kalooban ng Diyos. Pero pagka pinag-uusapan ng relasyon ng mag-asawa sa Biblia, bakit yung mga salitang wife or husband? Pero sa 1 Timothy chapter 2, binabagit ito, lalaki lang at saka babae. Kasi ang problema ito kasi sitwasyon. Yung salitang babae, galing po sa salitang gune sa Grego. Ang salitang gune ay pwedeng babaeng may asawa o babaeng walang asawa. So ito po yung generic. Ang babae ay gune sa Grego. Kung ikay may asawa, yun pa rin ang salita. Kung wala kang asawa, gano'n pa rin ang salita. So nagagamit ito sa salitang ito ay sa pagkagamit. Kaya nga pag ito yung ginagamit ang salitang babae sa kahulugan na siya may asawa, ginagamit yung asawa babae. Ganyan. Pagka ito po yung galing kay Vice. Ito po yung dalabas sa salitang Grego ay sa pagkagamit sa bagong tipan. So ang salitang woman ay galing sa salitang gune. Kaya kung minsan, nakakalito. Yung mga nagsalin, instead nagsalin na yung asawang babae, ginagamit na babae lang. Makikita mo lang sa context. Kung pinag-uusapan na yung asawang babae may asawa, walang asawa. Ang punto natin, doon sa 1 Timothy chapter 2, walang binabagit na asawang babae. Ang binabagit doon ay babae in general. Sabi, relasyon ng mga babae at mga lalaki sa loob ng Iglesia ng ating Panginoon. Doon na binabagit ito. Doon sa 1 Timothy, ang ginamit na salita ay woman, hindi wife. Babae lang. At yung salitang husband, hindi ginamit, kundi lalaki. So ito yung obviously, ang pinag-uusapan rito ay yung relasyon sa loob ng Iglesia. Yung contrast sa pagitan ng gawain ng mga lalaki at mga babae. Sa na kongregasyon, hindi sa pagitan ng asawang babae at asawang lalaki. So itong palusot nila para may tabla lang nila yung talata yun. Kasi yung talata yun ang malaban sa kanila. Na hindi yung babae, hindi siya pwede magkaroon ng pamumuno sa mga lalaki sa iglesia. So hindi siya pwede maging mangaral o maging pastora o namamahala sa loob ng kongregasyon. Kundi ito po isang pangkalahatang kautusan sa pagitan ng babae at mga lalaki sa kailang spiritual na relasyon ayon sa kailang specific gawain.
Ito problema ng mga tao. Akala nila pag babae ay inferior sa lalaki. Actually, hindi. Nung lalaki ng Diyos ang tao at ginawa niya lalaki, babae, pareho silang mahalaga. Kaya lang, meron silang kanya-kanyang gawain. In other words, hindi ibig sabihin na ang lalaki, ang Pangulo ng asang babae, na yung babae ay inferior ng lalaki. Hindi. Katulad din ng ating Panginoon. Nung siya nagkatawang tao, siya simulan sa kanya naman, ama na nasa langit. Hindi ibig sabihin, hindi siya Diyos. Yung role na ginagawa natin, hindi na umulugan, na tayo mas mababa. So yun po makikita natin sinasabi sa 1 Timothy chapter 2. Sa loob po ng iglesia, lahat po ng pangangasiwa, oversight, at posisyon ng pangunguna o leadership ay sa mga lalaki. Ito po yung overseers or bishops or pastors or elders, pare-pare lang po yan, pare-pare sila mga lalaki. Wala tayong makikitang babae. Tingnan nyo, Acts chapter 20, verse 17, 28. Ang kausap po ni Apostle Paul ay mga kalalakihan. Sila yung elders of church sa Ephesus. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 and 2, ang isa sa mga qualifications ng isang elder o bishop ay asawa ng isang babae. So kung siya asawa ng babae, hindi siya pwede maging babae. Bawal po yun. Homosexuality yun, pinagbabawal na laban lang salata. Tingnan natin. Sa 1 Timothy chapter 3, 1 and 2. Tapat ang pasabi, o tapat ang salita, kung sino man ay naghahangad na maging obispo o tagapangasiwa, siya'y nagnanais ng mabuting gawa. Kailangan ng obispo o tagapangasiwa ay walang kapintasan, asawa ng isang babae. So, hindi siya babae. Hindi siya lalaki. Pero din inulit po yan sa Titus, chapter 1, 5 to 7. So, siya'y asawa ng isang babae. Eh, pagdating po sa isang bahayan, ganoon din. Ang posisyon ng leadership ay nasa lalaki. The man of the house. Siya ang susunod, in other words. Sa Titus chapter 2, verse 5, hindi maligtan. So, kahit po sa loob ng isang bahayan, o sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya, hindi po natin makikita kanya. Maging matino, ito'y tumutukoy sa mga asawang Kristiyano na may asawa, babae. Maging matino, dalisay, masipag sa gawain bahay, mabait, nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Kasi kapag tayo po'y Kristiyano babae at may asawa tayo, at tayo nangunguna sa bayan, dinalapastangan natin sinasabi ng Diyos. Ano sinasabi ng Diyos? Na ang asawa babae, magpasakop sa kanyang asawa lalaki. So, kahit sa loob ng isang bayan, yun ang ating makikita. Sa loob ng iglesia, sa isang bayan, ganoon din. So, dito po, in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Ito po yung sinasabi lang sa pamilya. Hindi, sinasabi sa pangkalahatan pamumuhay ng isang babae. Sa isang iglesia o sa isang bahayan, di ba? So yun ang kanyang makikita natin pangkalatang gawain. Kung meron talagang babae pastor, babae preachers, bakit wala natin makikita halimbawa sa Biblia? Wala tayong makikita, di ba? Sa Bagong Tipan, lahat ng preacher, mga lalaki. Lahat ng mga deacons, mga lalaki. Lahat ng mga elders, mga lalaki. Wala tayong makikita ng babae. Alam po yan, very surprising kung ang mga babae pwede maging preacher at mga elders. Diba? Wala tayong makikita ng halimbawa kahit isa. Lahat yan ay mga lalaki, walang babae. Hindi sinasabi natin ng Diyos ay chauvinist, hindi siya. Alam ng Diyos, ginawa ng babae, alam niya dahilan kung bakit. Ginawa yung lalaki, alam ng Diyos dahilan kung bakit. Hindi sila pwedeng parehong babae, pwedeng lalaki. Pagka galaw, hindi matutugunan ng Diyos ang layunin niya, di ba? Hindi sila pwedeng dumami kung ang mag-asawa parehong babae. Hindi rin sila dadami kung parehong mag-asawa ay lalaki. Kailangan maging babae at lalaki para dumami sila. Yun ang layunin ng Diyos. So, walang matala tayo mababasang preacher, evangelist. Wala rin apostol na babae. Lahat ng mga apostol ay mga lalaki.
Ngayon, ganoon din po sa Roman Catholic Church. May tinatawag na Pope. Parang ito, parang rin. Wala lang tayong makikita gano'n sa Biblia. Wala tayong makikita ang office of the Pope. Bakit? Talagang wala. Di-invento lang nila yun. Ngayon din po sa mga kababaihan na pastor o mga ngaral, di-invento lang nila yun. Dahil wala talagang gano'n sa Biblia. Yung mga kalalakihan ang nilagay ng Diyos sa loob ng pangunguna, sa loob ng iglesia. Ano dahilan? Kaya tandaan natin ang Diyos ay marunong. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na walang dahilan. May dahilan. Ano bang dahilan? Kasi nakikita natin. Hindi ito, walang utos talaga na mga babae pwedeng maging preacher o evangelist o pastors. Wala tayong mababasa sa Bagong Tipan. Kaya wala tayong makikita na mga ganong babae na nagtuturo bilang preacher o bilang elders. Para si Phoebe. Si Phoebe o Phoebe, ito po yung pinanggit sa Romans chapter 16 verse 1. May mga salin na sinasabing who is a deaconess. Siya halimbawa yung Revised Standard Version, sabi niya, who is a deaconess. Alam niyo, walang mas sa mga salin doon. Walang natin ang kahulugan na salitang deaconess o deacon. So, sinasabi po rito, sabi ni Pablo, I commend to you Phoebe, our sister was a servant of the church in Caesarea. So, siya ay lingkod. Isang lingkod, kaya is a servant sa loob ng iglesia na Caesarea. Dito sa Revised Standard Version, iba sabi niya, I commend you to your sister Phoebe, a deaconess of the church at Caesarea. O tingnan niyo kaya may deaconess. So may babaeng diaconess, wala rin. Ang salitang deacon ay ibig sabihin lingkod. Pwede specific na deacon, katulad ng iniahalan ng mga deacon, o deacon in general. Lahat ng mga Kristiyano, lingkod eh. So technically, lahat tayo diakono dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Ngayon, kung gagamitin mo yung talata yan for the sake of argument, may deaconess. Hindi pa rin pinatutunayan na may mga babaeng makakala. Ang napapatunayan lang niyan ay may mga babaeng diakonesa. So wala pa rin silang dahilan, di ba? Pero kung titignan natin yan, ang tamang salin dyan ay servant. Lahat ng mga Kristiyano ay mga lingkod. Iba-iba lang paglilingkod natin. Halimbawa, isang mangaral ang paglilingkod niya sa salita ng Diyos. Ang isang elder na kanyang paglilingkod ay isa mamamahalin ng mga kapatid siya sa local church. Kung ikay kaanib, meron kang paglilingkod. So lahat tayo ay mga lingkod sa loob ng iglesia. Pwede natin sabihin yun, mga kapatid. So, yun ang deaconess. Kung titingnan niya, ibig lang sabihin, a servant. Maraming pagkagamit, kung babasahin natin lahat yan, pero ibig sabihin ng diakonos, ay servant, lingkod. So ngayon, tayo lahat ngayon dito, naglilingkod tayo sa Diyos. So technically, lahat tayo deacon, naglilingkod tayo. Kaya lang, may special na lingkod na tinatawag na deacon. Na yun po yung niaalala at may qualification. So, lahat tayo, babae lalaki, ay mga lingkod. So, pwede tayong tawagin deacon o deaconess in a general sense. Pero ang translation po na ay servant. Dahil lingkod ng Panginoon. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So, yung deaconess, hindi in an official sense. Sapagkat lalaki lahat yun. Yun sa 1 Timothy, chapter 3, verse 2. Yung po inilalagay ng mga special na lingkod na tinatawag na deacon o special servant. Sila rin po yung lalaki. Kasi sa verse 12 ng chapter 3 ng 1 Timothy, at naway palagawin, ibang binabasa, 1 Thessalonians pala ito. Sa 1 Timothy chapter 3, ganun din sa katulad sa elders, husband of one wife. So sila'y asawa ng isang babae. Eh, dyan yun, nilalaki sila. Isayin natin yung ano. At ang diakono ay dapat na may tigil isang asawa lamang. Eh, di lalaki yun. So, hindi pwede babae, hindi pwede diakonesa. So, si Phoebe ay isa lamang sa mga maraming lingkod sa Iglesia sa Israel. Sabi ko nga kanina, in a general sense, lahat ng Kristiyano ay lingkod. Dahil tayo ginawa ng Diyos para maglingkod sa Kanya, di ba? So, tayo mga lingkod.
So, gano'n lang po si Phoebe. Paano si Deborah? Si Deborah po, isa sa mga judges sa Old Testament. Kung babasahin na sa Judges chapter 4, verse 4. Ang isang judge, hindi siya judge in the same sense sa mga judge natin ngayon. Yung mga judges sa Old Testament, sila yung military commander. Ang nangyayari sa mga Israel, pag sila po ay naging makasalanan, may bansang sumasakop sa kanila. At ang isang judge, ang manguna sa kanila, para gapain nila yung mga sumasakop sa kanila. Yun ang kailan layo nila. Si Deborah ay isa sa mga judge sa Old Testament. Pero ang problema doon, hindi natin pinag-uusapan yun. Yung Old Testament yun eh. Hindi pa rin nagpapatunay yan na mayroong mga babaeng makakaroon ng pastor sa bagong tipahan. Yung Old Testament yun. Kung gusto mo maging gano'n, yung punta sa Old Testament. Wala tayo sa ilan ng kausan ni Moises na nagsasabi na pwede maging judge ang isang babae. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21, sinasabi ni Apostle Paul, sa mga walang kautusan ay naging katulad sa walang kautusan. Pero sabi niya, ngunit hindi ka walang kautusan sa Diyos. Ako'y nasa ilan ng kautusan ni Kristo nga niya. So wala tayo doon sa kautusan na yun. So, hindi pa rin. Judges pa yung mga kapatid. Kasi ninyo, kung sasabihin natin na pwede mag-appreciate yung babae kasi may judge na babae sa Old Testament. Marami may babae sa Old Testament na pinayagan ng Diyos. Yung pagkakaroon ng maraming asawa, pagsunod ng incense, ano mga sacrifice. Susundin ba natin lahat? Hindi. Wala tayo sa ilan ng kautusan ng Moises. Hindi natin pwede gamitin yung talatang yun. Pero bago tayo pumunta sa conclusion ko, itong dahilan bakit nagbawal ang Diyos ang pangunguna ng mga babae. Sa 1 Timothy chapter 3 o 1 Timothy chapter 2, dito po sa verse 11, 12, hanggang matapos, huwag naayang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakit. Hindi ko pinaitulot ng babae magturo, di magkaroon ng pangunguna sa lalaki, kundi tumahimik. Bakit? Ito yung dahilan, sapagkat ganyan. Pag pumunta tayo sa pagnanarang, sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva, ganyan. Pangalawa, si Adam ay hindi nadaya. Si Adam nagkasala siya, katulad ni Eva. Pero hindi siya nadaya. Ang nadaya si Eva. Si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng nadaya ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak. Ang ibig sabihin, kahit wala siyang pangunguna sa iglesia, siya pa hindi maliligtas. Kung gagawin niya kanya natural na tungkulin kanya, sa panganganak, kumanganak na kanya. May asawa ka. Pagkatapos, kung siya manatiling may kaisan sa pananampalataya, pag-ibig at kamanalan, maliligtas pa rin siya kahit wala siya sa tungkulan sa loob ng iglesia. Yun ang dahilan. Ako lang nilang si Eva, nato ay si Adam, tapos si Eva. So si Eva ay nilalang para maglikod sa lalaki na makikita natin, hindi maligtad. Tapos si Adam ay dinadaya, kundi si Eva nadaya at nahulog sa pagkakasala. Yun ang dahilan ng Diyos. Wala tayong magagawa ito. Yun ang dahilan niya. So, pag bilang panghuli, wala tayong authority sa mga babae na maging mahal. Alam to ninyo, hindi natin sinasabi na mas magaling ang lalaki sa babae. Hindi totoo yun. Maraming babae mas magaling sa mga lalaki. Tanggapin natin yun. Isa lalo po sa modernong larangan ng ating lipunan. May babaeng doktor, may babaeng engineer, may babaeng astronaut, may babaeng presidente. May mga babae mas magaling sa lalaki. Hindi na po eh. Hindi kagaling na pinag-uusapan dito. Kundi wala tayong authority sa mga babae na maging preachers, pastors, o deaconess sa bawat tipahan. Yun lang yun. Hindi rin natin pwede sabihin na mas malakas yung mga babae, lalaki sa mga babae. May mga babae mas malakas sa lalaki. Sino yung mga Amerikanong babae, kaya lang dalhin yung LPG. May usap hindi malakas yun. Hindi rin sa gano'n. Hindi mas malakas ang lalaki o sa babae, o mas marunong yung lalaki sa babae. Hindi yun ang pinag-uusapan. Wala tayong authority sa Diyos. Kung gagawin natin yan, magkakasala tayo. Wala tayong autoridad na gawin natin yan.
At kinakailangan natin sumunod kung ano sinasabi ng Panginoon. Hindi yung hindi niya sinasabi. Yan ang problema sa mga tao. Interesado sila na gawin yung mga bagay na hindi sinasabi ng Panginoon. Pero yung sinasabi ng Panginoon, hindi sila interesado. Pupunta lang tayo sa bautismo. Ang bautismo, naglilinig ka sabi, hindi importante ang bautismo, kanya na. Ganon din dito sa pagkakataon na ito. Sa Lucas chapter 6, verse 46, sabi ng Panginoon, bakit niyo ko tinatawag? Panginoon, Panginoon, kanya. At di naman yung ginagawa mga bagay na sinasabi. Ano sabi ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, Master. Bakit ako Master? Hindi mo kayo sumusunod sa akin, kanya. So, kailangan tayo sumunod sa Panginoon para nagpakita natin na siya'y Panginoon. At ang mismong Ama sa langit, doon po sa Matthew 17, yung tinatawag transfiguration, nagbawa niyo ang Panginoon, at nakiusap siya kay Elijah, kay Moses, dahil sa alapahap, may tinig na galing sa langit. Yan ay tinig ng Ama. Sino pakikinggan doon? Si Moses, si Elijah, o ating Panginoon. Nandun silang tatlo eh. Verse 5, ganyan. Samantalang nagsasalita pa siya, biglang nalaliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. So, siya nagsasalita. Ang Ama sa langit. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Hindi kay Moses, hindi kay Elijah, kundi sa akin na kanya. So, ang ating pagila, ating pakikinggan. So, kung wala tayong otoridad, galaman natin ang gusto. Wala tayong magagawa. Kasi nga, may sinasabi ng mga babae ko, kung kami magdidesisyon mas maganda, siguro totoo yun. Kaya lang, ang problema, wala kayong otoridad sa Panginoon. Siguro ang pwede lang gawin dyan, pagka may pinag-uusapan, kung meron kayong suggest, sabihin lang sa lalaki. At yung mga lalaki magsasabi doon sa kapulungan ng meeting nila para mag-usapan kung ano mga magandang question, pwede sumama yung babae. May mga kongregasyon na gano'n na nakakalungkot. Yung nagdidesisyon, babae. Kaya magugulo yun. Babae nagdidesisyon, mayroon pa ang kongregasyon na may elders daw sila, di naman o. Yung elders sila, robot lang, figurehead. Ay nagdidesisyon, babae. Ay wala po sa gano'n sa Biblia. Kasi siya hindi mga kalalakihan, kung mas magaling yung mga lalaki, babae. Wala tayong magagawa daw. Wala, ito pa rin na sinasabi ng banal na sulatan. So ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Purahin po natin ang salita ng Panginoon. Ibigay mo natin muli kay Brother Max.